Hindi lahat ng liwanag ay simbolo ng kapayapaan. At hindi lahat ng katahimikan ay nangangahulugang ligtas ang mundo. Sa kailaliman ng isang kahariang hindi naaabot ng oras, ang banal na kaharian ng Devas, umiiral ang isang kapangyarihang hindi nakikita, kundi nararamdaman. Ito ang presensya ni Emre, hindi isang anyo, kundi ang mismong balanse na bumabalot sa buong Encantadia. Sa loob ng mahabang panahon, nanatiling payapa ang lahat. Walang kaguluhan, walang digmaan, walang kamatayan. Ngunit ang katahimikan na iyon unti-unting nabasag. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagsimulang manghina ang liwanag. Ang koneksyon ng balanse ay naputol at sa unang pagkakataon sa kasaysayan, nawala ang presensya ni Emre. Isang pangyayaring hindi dapat mangyari, ngunit nangyari. At kasabay nito, isang lihim ang muling umusbong, isang sinaunang katotohanan na matagal nang itinago ng mga bathala. May paraan upang ibalik si Emre, ngunit may kapalit. Hindi kapangyarihan, hindi yaman, kundi isang buhay ng isang bathala. Isang bathala kapalit ng isang bathala. Sa gitna ng nalalapit na pagkawasak ng buong Encantadia, walang sinuman ang nangahas, walang sinuman. Maliban sa isa, hindi siya ang pinakamakapangyarihan. Hindi siya kasing lakas ni Gargan at lalong hindi siya kasing dakila ni Emre. Ngunit naiintindihan niya ang isang bagay na hindi kayang sukatin ng lakas, na kung mawawala ang balanse, mawawala ang lahat. At sa tahimik na sandali, pinili niya ang sakripisyo. Walang pagdadalawang isip, walang paghingi ng kapalit. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Sa pagsisimula ng ritual, ang kanyang anyo ay unti-unting naglaho. Nagiging purong liwanag, nahahati, nagiging enerhiya, umaakyat, patungo sa pinakamataas na antas ng Devas. At sa sandaling siya ay tuluyang naglaho. Isang napakalakas na liwanag ang sumabog sa kalangitan. Ang buong mundo ay nayanig at mula sa liwanag na iyon, muling isinilang si Emre. Ngunit ang pagbabalik na ito ay hindi na katulad ng dati. Dahil sa kanyang loob, dala niya ang kapangyarihan at alaala ng bathalang nag-alay ng sarili. 2 diwa, 1 katauhan. At sa unang pagkakataon, ang kataas-taasang bathala ay nagising na may pag-unawa hindi lang sa balanse, kundi sa tunay na kahulugan ng sakripisyo. Muling bumaba si Emre sa Encantadia. Sa kanyang pagdating, tumigil ang pagkasira. Ang lupa ay kumalma. Ang kalangitan ay muling nagliwanag. At sa bawat sulok ng mundo, bumalik ang pag-asa. Ngunit, hindi lahat ay natuwa sa kanyang pagbabalik. Sa kailaliman ng kadiliman, nararamdaman ito ni Gargan. At sa kanilang muling paghaharap, nagbanggaan ang liwanag at dilim. Hindi lamang bilang magkalaban, kundi bilang dalawang puwersang matagal nang itinadhana na magtagpo. Hindi nag-atubili si Emre. Sa isang galaw, muling binuhay ang sinaunang sumpa. Ngunit ngayon, mas makapangyarihan, mas buo, mas hindi matatakasan. Dahil ito ay pinatatag ng isang sakripisyo. Sumigaw si Gargan habang unti-unti siyang hinihila pababa. Ang lupa ay bumuka. Ang kadiliman ay nagngalit. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang laban. Sa bawat sandali, siya ay ibinabalik sa kanyang nararapat na kulungan. Sa pinakailalim ng kadiliman, ang impyerno ng kanyang pinagmulan. At sa kanyang huling sandali, tumitig siya kay Emre. At doon niya nakita, hindi na ito ang Emre na dati niyang kilala. Ito ay isang Emre na may dalang sakripisyo. Ng isa pang bathala, unti-unting nagsara ang lupa. Nawala ang dilim at muling nanaig ang liwanag. Ngunit sa banal na kaharian ng Devas, may isang puwang na kailanman ay hindi na mapupunan. Isang bathala ang nawala, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa pagpili. At sa katahimikan ng bagong mundo, isang katotohanan ang nananatili.
Ang balanse ay hindi lamang pinapanatili ng kapangyarihan, kundi ng mga handang magsakripisyo para ito ay manatili. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento sa Encantadia. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe